Ngayon, kung ipa-impeach nyo si VP Sara, anong layunin ninyo? Ha? Wala ba kayong pag-iisip? Alam nyo hindi nyo kayo magtatagumpay. Ang paninira sa isang kalaban na very popular, that will lead to your downfall. Masisira lang kayo. Hindi si VP Sara ang masisira kasi mahal naman siya ng taong bayan. Ang naninira ay masisira. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, we are live ngayon sa ating YouTube channel at mga panibagong updates na naman ngayong araw na ito, no? Dahil ang una nating pag-uusapan ay itong tungkol nga sa Makabayan Black, ha? May plano silang pinag-isipan nilang maghain ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong dito, magtatagumpay ba sila dito na mapa-impeach nila itong si VP Sara? Yan ang malaking tanong. Okay? So ipapakita ko yung balita at magre-react tayo patungkol dito, okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan ay itong DILG tiniyak na walang special treatment dito kay Alice Guo o dito kay Mayor Alice Guo. Okay? So wala rong special treatment. Naniniwala ba kayo dito? Okay? Mismo na si Abalos ang nagsalita dito, ha? Walang special treatment. Kasi nag-viral yung kanilang mga pictures na masayang-masaya itong si Alice Guo. Ay nako, itong balita na ito. Okay? So, yan, pag-usapan din natin yan mamaya. At heto na, itong walang pigil na tensyon dito sa KOGC at dito sa mga tauhan ng mga PNP headed by Torre. Na sabi ni Senator De La Rosa kay Kibuloy, I am encouraging him kung pwede isubmit ang sarili niya sa korte. Okay? Si Bato na mismo ang nagsabi niyan. Pero itong si Senator Bato De La Rosa, nung napanood po natin, kasi alam naman natin, itong mga mainstream media, hindi naman lahat binabalita ninyo. Merong mga importanteng bagay na nabanggit itong si Senator Bato, hindi nyo binabalita. Diba? So, isa sa mga highlights doon, dismayado po si Senator Bato de la Rosa dito kay Torre. Kasi pinakausapan na ni Bato itong si Torre na kung pwede, itigil nyo na yan. Kung hindi nyo makita si Kibuloy, itigil nyo na. Diba? At sabi pa nga ni Bato, na Senator Bato na wala siyang direktiba o direct order na pwedeng ipigil itong mga kapulisan na ito by Torre, di ba? Kaya nga, nag-appeal po, nananawagan itong si Senator Bato kay Bongbong Marcos, Mr. President. Baka pwede nyong itigil nyo na itong operation ng PNP dahil po, marami na po ang buhay na hindi na po normal. Pati itong mga PNP na ito, hindi na rin normal ang kanilang buhay. Pagod na pagod. Walang saktong tulog, walang saktong pagkain, walang saktong paliguan, at pati rin ang buhay ng mga taga-KOJC at ang mga bata doon. Diba? So yan ang sabi ni Senator Bato. Nakiusap siya dito kay BBM, inyong presidente ninyo. Okay? So yan, pag-usapan rin natin yan. At makikinig tayo dito sa press conference ni Torre. Okay? Kung ano ang mga plano niya, kung ano ang dapat niyang gawin. In-interview siya ng media. Medyo nayayabangan ako, pero mamaya babanatan natin yan, no? Itong press con. I think it's not a press con, it's an ambush interview siguro ito, no? Ni Torre. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ayan, so, simulan na natin. So, ang Makabayan Black, plano nilang ipa-impeach itong si VP Sara. Bakit? Hindi ba umubra yung pautot nyo na confidential funds? Hindi ba nagtagumpay nung hiniring itong si VP Sara sa kanyang Office of the Vice President budget hearing? Ganyan na ba kayo kadesperado? Hindi kasi maiintindihan ng taong bayan bakit wala na lang kayong ginawa. Gusto nyong ipa-impeach si VP Sara. Kung tutuusin nga, that is the second highest ranking official, and kung ating ikukumpara si VP Sara sa ibang mga officials, si VP Sara po ang pinakamagaling magtrabaho.
At the same time, ang kanyang budget is too little para pag-initan ninyo. Hindi nga nangingialam si VP Sara sa issue dyan sa DPWH na sobrang laki ang flood control project na yan na ipinagmayabang ng inyong Pangulo. Di ba? Ngayon, ipapa-impeach niyo si VP Sara? Just for political reason? Is that fair for the Filipino people? Di ba hindi? Ito, ipapakita ko sa inyo. Hoy, Jessie Dumdum, hello po. Ayan. Pakita ko sa inyo. Viral ang mga litrato ni Alice Go kasama no, hindi pala yan. Ito, sorry. Pinag-aaralan ng Makabayan Block ang posibilidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil umano sa pagtataksik. Hindi. Plano. Di ba? Sabi nyo, plano na maghain ng impeachment. Hindi, huwag kayong magplano. Ituloy nyo. Makabayan Block, ituloy nyo. Ha? Ang hirap sa inyo, hindi na nga kayo pinapansin, ha? Papansin pa kayo. Ituloy nyo. Wag nyong takutin si VP Sara na sabihin nyo, planong ipa-impeach, bla bla bla. Ay nako. Old, tactics? Ituloy nyo. Kung gusto nyong maghain ng impeachment complaint, ituloy nyo. Tingnan natin kung uubra ba kayo. Di ba? Nito sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng publiko. Tinukoy nila ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na ipinadala Notice of Disallowance raw. Yan raw ang kanilang reklamo. Sa Office of the Vice President o OVP, kaugnay ng paggamit ng kanyang mga confidential funds noong 2022. Gayon din ang Diba, akala ko, itong confidential funds na ito, tapos na itong hiniring nyo. Hindi pa pala kayo satisfied doon. Galit na galit sila. Dahil hindi nila napapa-impeach. I mean, hindi nila paliwanag si VP Sara. Hindi nila maiintindihan na itong confidential funds na ito, hindi nga pwede ito isiwalat sa publiko. How many times kayong pagsabihan yan? And these confidential funds, dapat niya gagastahin ito ng 11 days. Kasi binigay po sa kanya, it's late nang binigay sa kanya. Sige, di ba? Pinaiimbestigahan niyo naman ito. Sabi ng COA, wala namang mali. Ano pa bang gusto nyo? Ang dami ninyong kadramahan sa totoo lang. Makabayan Block. Nila inasal ni VP Mali PH, shout out po sa inyo. Sara sa mga pagdinig hinggil sa panukalang budget ng OVP para sa 2025. Sa isang forum kahapon, sinabi ni Liza Masa, co-chair ng Makabayan at dating kinatawan ng Gabriela, kinukonsulta na nila ang kanilang mga abogado ukol sa posibilidad ng paghahain ng reklamo. Ay nako. Sige, kunin nyo yung pinakamagaling na abogado. Alam ko naman yung layunin nyo eh. Takot kayo na maging presidente ito sa 2028. Gusto nyong ipahiya si VP Sara na ipa-impeach nyo. Ang tanong, hindi ba kayo kakalabanin ng taong bayan dyan? Remember, this Vice President Inday Sara Duterte is voted 32 million. 32 million po ang nagmamahal sa kanya. Tapos, in just like that, gusto nyong ipa-impeach? Para nyo na rin kinukontra ang 32 million. Am I correct? Diba? Kahit nga si Bongbong Marcos, kung ipa-impeach niya si VP Sara, magkagulo ito. Magkagulo dahil itong Vice President na ito, mas marami pang votes ito compare sa ating presidente. So, kukontrahin mo ang 32 million. Ang dami niyan. Yang pagpapa-impeach na plano ninyo, yan na naman ang dahilan na magkagulo ang ating bansa. Imagine this 32 million na bumoto kay VP Sara. Hindi ba yan magre-react? Magre-react talaga yan. Magagalit talaga yan. Isa na kami dyan. Kaming taong bayan na bumoto kay VP Sara, magagalit kami. Kasi nga, nanalo si Bongbong Marcos dahil dito kay VP Sara. Because of the endorsement of sa mga Duterte na iboto itong si Bongbong Marcos nanalo. Ngayon, yung tao na nag-i-endorso na malaki ang kanyang impluwensya dito, gusto nyong ipa-impeach. Hello? Matino pa ba ang utak ninyo dito? Di ba? Baka, suggestion lang, iuntog nyo konti sa bubong yung utak nyo. Baka medyo na-disalign niya ng konti. Kasi, irespeto natin ang mandato na nakasaad dito kay VP Sara. Mahal siya ng taong bayan, binoto siya because the people believes that he can be the future leader of the Philippines.
Kasi itong step ng pagka-vice presidente, dito mo matitest kung ikaw ba ay dapat maging presidente. Ito ha, magprangkahan na tayo dito. Walang vice presidente sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas na hindi nangarap maging presidente. Baka nga si VP Sara pa yung first. Kasi ayaw na ni VP Sara yung tumakbong presidente eh. Kasi sabi pa nga niya, wala akong paki kung i-impeach nila ako. Di ba? Sige, i-impeach nyo. Ang tanong dyan, ang taong bayan, magagalit. I-remind ko sa inyo ha, taong bayan, especially itong mga dilawista. I-remind ko kayo, walang ni isang vice presidente na hindi nangangarap maging presidente. Okay? Lahat siguro nangangarap because that will be the start. Ngayon, kung ipa-impeach nyo si VP Sara, anong layunin ninyo? Kasi ito lang yung aking payo sa inyo ha. Itong payo na ito, payo ito sa lahat ng mga kalaban ng mga Duterte. Hindi na ba kayo, ito ha, payo ito, hindi na ba kayo nagsisisi? Sira kayo ng sira dito sa pangalan ng mga Duterte. Ngayon, ang sinisiraan nyo si VP Sara. Sira kayo ng sira. Hindi ba kayo, wala ba kayong pag-iisip? Alam nyo hindi nyo kayo magtatagumpay. Ang paninira sa isang kalaban na very popular, that will lead to your downfall. Masisira lang kayo. Hindi si VP Sara ang masisira kasi mahal naman siya ng taong bayan. Ang naninira ay masisira. Meaning to say, kung kalabanin nyo ang mga Duterte, sure talo na kayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman